Ano nga ba ang langit at ano nga ba ang impyerno? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ang langit, ito'y lugar ng Panginoon Diyos, kung saan nakatira ang libo-libong anghel at mga banal na iniligtas ng Panginoon. Dito, naglilingkod ang maraming mga Kristiyano na tinubos ng ating Panginoon Jesucristo. At dito, nagpupuri ang mga libo-libong anghel at laksang-laksang nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya pag-uusapan natin ang impyerno. Ang tawag sa impyerno ay Sheol, Hades, lawa ng apoy, at Gehenna. At ang impyerno ay hinanda lamang ng Diyos para sa mga anghel at mga demonyo na nagkasala sa Panginoon. Sa aklat ng Mateo chapter 25 verse 41, kung magkagayon, sasabihin naman niya na mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at kanyang mga anghel. Inihanda lamang ng Diyos ang impyerno para sa mga anghel at dyablo na nagkasala sa Panginoon. Ngunit dahil nga sa kasalanan ng tao at pagsuway ng tao sa Diyos, ang tao ay nadamay at napasama sa kapahamakan doon sa impyerno. Kaya mga kapatid, napakahirap na mapasama sa walang hanggang kamatayan kapag ang tao ay hindi nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan. Sa aklat ng Lucas kapitulo 16 talatang 23 hanggang 24, ganito ang pagkasabi: at sa Hades na nasa mga pagdurusa ay itiningin niya ang kanyang mga mata at natangnan niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na sa kanyang sinapupunan. At siya sumigaw at sinabi, amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri, palamigin ng aking dila, sapagkat nahihirapan ako sa alam nito. Tatapat sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na ikaw ay tumanggap ng iyong mabubuting bagay sa iyong pamumuhay, at si Lazaro ay gayon ding paraan sa masamang bagay. Tatapat ngayon inaalay siya rin at ikaw ay nahihirapan. At bukod na sa lahat ng malaking mga banging nakalagay sa pagitan namin sa inyo, upang ang mga mag-ibig tumawi buhat din hanggang sa inyo ay hindi maaaring gayon din walang makatawid mula sa hanggang sa amin. At sinabi, pinamamanhi ko sa iyo, Ama, suguin mo sa iyong bahay ang aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila patotohanan niya baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Datapat sinabi ni Abraham na sa kanila si Moises at ang mga propeta, bayaan niyo silang pakinggan nila. At sinabi niya, hindi ang mga Abraham, datapat kung isang mula sa patay ay makaparoon sa kanila, sila magsisi. At sinabi sa kanya, kung di nila pinapakinggan si Moises at ang mga propeta, at di rin naman mahikayat sila kahit ang isang magbangon sa mga patay. Kaya ito yung katotohanan sa Biblia na lalaking si Lazaro at ang mayaman. Dito sa lupa, namuhay na mahirap si Lazaro, ngunit napapunta doon sa langit. Ngunit itong mayaman ay napapunta sa impyerno. At si mayaman dito sa lupa, napapunta siya sa impyerno. Bakit kaya napapunta siya sa impyerno? Dahil sa kawalan ng pananampalataya niya sa Panginoon. Nawala siya ng pananampalataya sa Panginoon, nakapokus sa mga bagay ng mundong ito. Maaaring hindi niya pinagamit ang kanyang kayamanan at ipinamahagi sa mga mahihirap. Kaya ang kawalan ng pananampalataya ay siya nagdadala doon sa pagkakapahamak sa impyerno. Kaya kaibigan, tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para tayo ay makapamuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya malinaw ang sinabi ng Biblia na may impyerno na inahanda ng Diyos para sa mga anghel at sa mga dyablo na nagkakasala sa harapan ng Panginoon, at sa mga taong nagpapatuloy sa pagkakasala at hindi na nanampalataya sa Panginoon ay mapapahamak doon sa walang hanggang kapahamakan, at mga taong hindi nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Sa aklat ng Revelation chapter 20 verse 13 to 15, ganito ang pagkasabi: "At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kaniya, at ibinigay ng kamatayan at ang Hades ang mga patay na sa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. At ang mga kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay binulid sa dagat-dagatang apoy." Kaya malinaw mga kapatid sa salita ng Panginoon na mapapahamak ang tao kapag ang tao ay hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. At pangalawa natin pag-usapan, ang langit ay ang tahanan ng Diyos. Mga kapatid, napakaganda ng tahanan ng Panginoon Diyos. Ito ay isang perpektong lugar, isang lugar na ang tao ay hindi na magkakasala, isang lugar kung saan ang mga taong tinubos ni Kristo ay hindi naluluha pa, hindi na mananangis pa, at araw-araw na lamang magpupuri sa ating Panginoon kapag nandun na tayo mga kapatid sa Panginoon. Lugar kung saan nakatira ang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Lugar kung saan doon naglilingkod ang mga banal at ang mga anghel na nagpupuri sa ating Panginoon Diyos. At ang tanging lamang makapasok sa kaharian ng langit ay yung mga taong nagsisi at tumalikod sa kanyang mga kasalanan at nanampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Pinili nila ang sumampalataya sa Panginoon Jesus. Sa aklat ng Juan kapitulo 14 talatang 1 hanggang 6, "Huwag magumilumahan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paparoon upang ipaghanda ko kayo sa nandakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalagayan, ay muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako'y naparoon, kayo naman ay dumoon. At kung saan paroroon ay nalalaman ninyo ang daan." Sinasabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, di namin nalalaman kung saan ang paparoon. Paano nga namin malalaman namin ang daan?" Sinabi sa kanila ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Aklat ng Pilipos kapitulo 3 talatang 20 hanggang 21, "Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa paggawa nang may pagpapasuko niya ang lahat ng mga bagay sa kanya." Mga kapatid, inihahanda na ng Panginoong Jesucristo ang langit para sa kanyang minamahal at para sa taong nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, nais ng Panginoon na makilala mo siya. Minamahal ka ng Panginoong Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, "Datapwat gaya na susulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at nirinig ng tainga, na hindi pumapasok sa puso ng tao, anuman mga bagay na inahanda ng Diyos sa kanyang nagsisiibig."
sa Kanya. Mahal tayo ng Panginoon, iniibig tayo ng Diyos. Kaya kapatid, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas ng iyong buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, ako'y sumasampalataya sa iyo. Ika'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking kasalanan. Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking kaluluwa. Nagsisisi sa mga nagawang kasalanan at isulat mo nga po sa aklat ng buhay ang aking pangalan upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ko sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.